attend ka ng event, may dress code tapos wala kang damit. Tara, mag-ukay tayo. Ito nga pala yung venue. Tingin nyo, anong event to? Tama, debut. Siyempre, di maiwasang di maimbitahan sa mga ganitong event. And it's a perfect event for ukay clothes. Since you're probably just gonna wear it once. Bonus tip, turo ko sa dulo paano i-flip. Siyempre, dito ulit tayo sa favorite spot. Ilang beses na tayo nagrebisa dito. Pero meron pa rin yan. Ako pa ba? Baka hari ito ng rebisa. Paano masabi? For this event, ang dress code ay semi-formal na nasa color palette. And we decided to go as a family wearing light pink. I think it's been more than a month since nag-new arrival dito. So medyo napagpilian na talaga. Pero no rin pa yan. Ito bagay sana kay Bunso and medyo barong style. Kaso mukhang malaki. And of course, ayaw ni Esme. Sabi sa inyo, no rin pa yan. Ito sweatshirt na Converse. Extra small pero sakto na sa panganay ko yan. 60 pesos lang naman. Tapos eto guys, may nakita na tayong long sleeves. Kaso mukhang pang babae pero sukat natin later. Tapos syempre, get din na rin tayong pang resell. Eto baggy na white leg na 3/4. Kaso manipis so iniwan na natin. Eto kinuha natin. Cargo na 3/4. Flex na lang natin yan later. Wala pa lang mga brand to guys, pero kita nyo naman ng condition and style. Sobrang solid, so kumukuha tayo basta solid at pura. Ganito pala guys, pag may issue yung aviso. Gago! And eto grabe, solid na baggy pants for only 60 pesos. Na-joy-joy na to guys, so check nyo na lang sa ating shop. Nasa description na lang yung link. And more 3/4 na solid condition. And we got it for 50 pesos each. Siyempre sukat natin, kaso pang babae fitting, so iniwan na natin. Sa check out. Check out. Ay nga naman nakuha. Para sa damit ni Bunso, sa new arrival tayo nagtungo. Dito lang sa may Petron. And eto may aviso na naman na may issue. Tapos eto may nakita na tayong pink polo. So kinuha na natin for final checking na lang. In case may makuha pa tayo iba. And ang dami din palang astig na streetwear for kids dito. Balikan natin sana nandito pa for visa para astig din si Bunso. And wala na tayong ibang nakita, so kinuha na natin yung polo. Next spot dun lang sa katabi. Ito yung 60% last time and madami pang okay na polo kaso walang color pink. So wala tayo nakuha. Next spot, dito tayo sa may crossing and medyo pricey pa rin yung mga selection nila kahit 40% off na. Tapos eto, meron pa tayo nakitang Carhartt na peke. Grabe. Walang patch and then ang pangit ng tela niya, ang nipis sobra. Halatang hindi Carhartt talaga. We ended up taking this one for 75 pesos kasi cotton siya. And so solid naman yung condition kahit walang tatak. Walang fitting sa loob. So yan. Outfit check na natin yan sa labas. And of course, bili tayo ng ulam.
Yan guys, pambabae daw. Pambabae ba to? Hindi naman, di ba? Bagay naman sa akin eh. Your road, you know. What? Boss, text na lang natin. Ito na laban na to, boss. Converse na extras mo, 60 pesos. Light pink, solid na solid. So baka kay Alexa na lang to since mahilig sa sweatshirt naman si Alexa. Yan, to 50 pesos, bossing. Wide open na wide leg opening shorts. Parang cotton na slacks. 50 pesos lang yan. So kinuha natin. Ito solid na ito. Na joy na to mga boss. Baggy pants na malaki yung yung bulsa. Japan lang, ayan. Pero good condition naman. So kinuha na natin. 60 pesos din yan. Sunod, ayan, kumuha tayo ng mga 3/4 kasi 50 pesos lang. Hindi na nga natin dinawaran kasi binabawasan naman ng konti ni ate pag tayo yung bumibili. Linggo-linggo naman tayo na doon eh. Ayan. 3/4, parang pabalun. Naawa na tayo kay Boss Ako nga. Nakanood kay Boss Ako. Yan, itong ganda nito, parang pa skirt na rin. Wide leg opening na cotton slacks. 50-50 lang yung mga yan nakuha natin. So, solid na rin. Yan, 3/4 naman yan. Japan din. 50 pesos, walang brand. So, post natin yung mga yan sa Instagram, boss. Abangan nyo. Yun. So, ito yung nakuha natin for the yung mga nakuha natin for the debut. Ayan, ito sa ating bunso. 180 pesos kasi new arrival natin siya nakuha. Hindi ko na rin tinawaran kasi hindi naman nagpapatawad sa shop na yun. Fit na ito. Ayan, ito sa akin na sana to kaso pang babae daw siya. So kay Alexa na lang to. And then since ayaw ni Mrs. nun sa pambabae na yun, nasuotin ko. Ito, bumili siya. So, ako yan din to. Solid din naman. Pero, kung alam ko lang na hindi pink, ako na lang sana bumili. 160 raw ang kanyang bili dito. Solid na lang naman. So, text na lang natin ang suot natin. Tingnan natin kung solid. Yo! Ngayon, grabe, solid ng mga items guys, no? So kung bibili ka ng damit para sa isang event na isang beses mo lang naman susutin, I think it's better to go to the thrift store than buy a brand new. But depende pa rin kung anong trip nyo. So ayun, turo na natin paano ba tayo mag-flip ng clothes or ukay clothes. Ito guys, yung pinaka-basic na method na alam natin with the minimal effort. Hindi ito pang mabilisang benta pero depende pa rin sa item, sa brand, sa features. Medyo madaming factors. So, let's go. Unang-una yung gagawin guys is take a picture. Ayan. Hindi nyo kailangan ng sobrang gandang camera and background. Usually yung iba sa sahig lang. And then ito guys is just an extra step. You can skip this part. This is not sponsored but I use CapCut photo editor. Yan. This is for the thumbnail or yung unang-unang picture ng item natin. So nire-remove ko lang yung background ng front and back. And then na-arrange ko, ina-adjust ko yung kulay ng konti. So kung yung mga top brands guys is nag-e-edit, nag-enhance ng photo, huwag kayong mahiya na ayusin din yung items nyo kasi the more presentable it is, syempre mas malaki yung chance na mabenta siya and i-click siya ng mga buyers. Next is punta na tayo ng
marketplace. Ayan. Add mo yung mga photos. Ayan. Make sure na kompleto yung photos mo for the details. And then, lagay mo yung title. Price is, depende sa inyo guys kung anong pricing nyo. That's a whole different topic. And then, make sure sa description na kompleto yung details. Make sure to include the location, the price, if it includes shipping or not, and then standard details are condition, color rate, dimes or dimension, and then ano bang size sa tag. Yan, ito yung dimension, 22 width, 30 length, and then declare nyo lagi guys kung may issue. Sobrang importante niyan kasi masisira yung pangalan nyo pag merong issued tapos di nyo dineclare. Either magpa-refund si customer or ibalik sa inyo. And then, kung anong mode of payment, mode of shipping, and always include a disclaimer na okay siya. And then, fill up nyo na yung other details. Tapos ayan guys, kung may mga buy and sell groups na kasali kayo, or better yet, mag-join kayo ng mga buy and sell group para pwede nyo rin siyang i-share sa mga groups. Tapos ayan na yung itsura niya pag na-post na natin. Ayun lang for this episode guys. Salamat sa panonood and hopefully nag-enjoy or meron kayo natutunan for this episode. Let me know in the comments what you think of this video. Hindi pa kayo naka-subscribe, please do so. It's a huge help for me. Smash the like button and subscribe and hit that notification bell. Okay, for the item guys, the link is in the description. I have IG, Facebook, and TikTok. I also sell on Carousel, so follow me on those platforms as well, so you can check out the actual pictures of the items. Let me know if you like any item, and you'll see if it's still available. Ayun lang, salamat guys, and as always, embrace the chaos. Why, you wanna ride? Yeah. Where you wanna go?